Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang oras po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya. Ngayon po ay ikalabing siyam ng Oktubre 2025. At ating pong pag-uusapan ang pinakamalaking suliranin po sa ating bansa at yan po ay korupsyon. Alam po ninyo, lahat ng kasamaan ng isang bansa nagpapatuloy dahil po sa korupsyon. At dito mga kaibigan, kaya po tayo pabago-bago lamang ng mga players o yung mga taong involved sa corruption ay sapagkat yung ating pong sistema ay nakaugalian na napainugin ang ating pong gobyerno sa usapin ng korupsyon. Hindi po parating nawawala, nandyan na po yung sistema at yan ang ating pong hinaharap ngayon. Sukdulan tayo po ay nabulid na ngayon sa panahon ng pagkapariwara. Opo, ngayon po ay panahon ng pagkapariwara at ating pong tinatawagan lahat po ng ating mga kasamahan na magtulungan po tayo sa ating pong paninindigan na dapat hindi lamang natin sinisigaw yan pong mga kurakot ikulong na yan, kundi tuloy-tuloy po nating itulak ang lahat ng hakbangin upang mawala ang salot ng korupsyon. At ito ay nagumpisa ng masyado pong matindi ang korupsyon. Hindi po tayo dahil sa galit kay Duterte. Ako po ay walang galit kay Digongong Duterte. Kaya po yung napapabalita na kami raw dalawa ay muntik magbarilan. Hindi po ako naghamon at hindi ako nagtanim ng sama ng loob sapagkat nung ako po'y hinamon, aking tinanggap at ako'y nagtungo po dyan sa Davao upang harapin ko ang pinakahalimaw na Pilipino sa buong Pilipinas nung panahon na yan mga kaibigan, 2003 nang siya ay alkalde ng Davao City. Tayo po'y nanindigan lamang, hindi po tayo matapang. Nanindigan lamang tayo na dapat ipaglaban ang katarungan. At ang aking pinaglalaban noon, katarungan para kay June Pala dahil siya ay isa po nating kapwa mamamahayag, kapwa broadcast journalist. At ako po ay napagkatiwalaan ng National Press Club upang pangunahan ko ang isang team na mag-iimbestiga ng pagkakapatay ng Davao Death Squad sa isang broadcast journalist, mga kaibigan. At dyan mga kaibigan, ang amin pong napatunayan ay inamin mismo, humantong sa pag-amin mismo ni Las Cañas matapos po ng mga 6 na taon. Sa kanya po inamin sa Senate, ngunit ang pasimuno ay hindi na po alkalde ng Davao. Siya ay presidente na ng Republika ng Pilipinas. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. Mga kaibigan, bakit po natin sinabing duwag? Sapagkat hinamon niya po ako ng barilan nung ako po'y dumating sa lugar na kanyang sinasabi na doon kami mismo magtatagpo. Alas 9 ng umaga, ako po'y sumipot, ngunit siya po at ang kanyang chief of police na si Colonel Ronald Bato de la Rosa ay hindi po sumipot. Pareho pong nabahag ang buntot. Hindi dahil po sa tayo po ay matapang, kundi dahil po tayo ay isang Pilipino na kinakailangan manindigan. Ngayon, sino dapat ipapadala dyan? Dapat nung panahon na yun, ang ipapadala ng National Press Club ay si kasamang Ramon Tulfo, kapatid ni Rafi Tulfo, kapatid ni Ben Tulfo, at kapatid ni Erwin Tulfo, mga kaibigan.
kilala ko yung Erwin at saka yung Ramon. Katunayan, yung Ramon naging masyado matalik kong kaibigan yan. Meron po akong ginawang hindi niya malilimutan na kung saan magiging bahagi na po kanyang buhay sapagkat tinuturing niyang isang kabayanihan yung aking po nagawa para sa kanya nang siya po ay nahuli ng kapulisan ng panahon po ni Cory at siya po ay nakulong at aking pinuntahan sa loob ng kulungan. Nag-smuggle po ako ng baril at aking pong palihim na inabot sa kanya para meron siyang pananggalang habang siya po ay nasa kulungan at pag siya po ay lalabas na, baka po siya tambangan ng kapulisan. Mga kaibigan, nalulungkot po tayo sapagkat ito pong aking pong episode ngayon ay tungkol po sa isang Tulfo o mga Tulfo. Yung kanila pong sikat na party list, CIS, ACT, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yun. Yung CIS nung araw, yan po ang CIDG ng PNPA. Pero hindi ko alam anong ibig po sabihin yan. Ganun pa man, ang party list nila, CIS, ang siyang pinakasikat na party list noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam po ba ninyo, yung party list ng Tulfo Brothers, yung CIS, ang number 1 nominee niyan ay yung isang mistisong inchik na ang pumili po niyan ay si Erwin Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Ginawa po nilang congressman. Yan ang tumatayong nominee o congressman na haharap para sa party list ng CIS. Ang pangalan, Eric Yap. Ito po ay hindi po nanggaling sa atin, ang balitang ito. In-acknowledge po natin, ito po ay nanggaling sa Senate hearing noong isang araw nang nilitaw ni Senador ng Iglesia Marcoleta ang isang dating bodyguard, dating Marine soldier bodyguard ni Congressman Zaldico, na siya pong chairman ng Committee on Appropriation, nagkokontrol ng budget na tinatrabaho ng Kongreso. At lumalabas, tulad po ng aking pong nabanggit ng isang araw dito sa episode na ito, na ang pasimuno ng mga racket dyan sa budget scam na yan ay walang iba kundi ang Committee on Appropriation ni Zaldico. At siyempre, hindi po maaaring hindi alam ng Speaker of the House yan, ng pangalan ay Ferdinand Martin Romualdez, pinsang buo ni President Bongbong Marcos Jr. Mga kaibigan, ang pasimuno ng Diskaya Plunder Syndicate, mga kaibigan, ay yumanig po nung panahon ni Duterte, yumabong nung panahon po ni Duterte, ngunit nayanig lamang ng panahon na BBM nung pinangalanan ni Bongbong Marcos yung 15 mandarambong na mga kontratista ng DPWH, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, mismong nagsabi habang tinatanong ni Senator Bato de la Rosa, naging senador pa itong baboy dagat na ito. Ginawa pang senador, mga kaibigan. Ito po ay sinabi niya, kailan ba nag-umpisa yung inyong masyadong pagyaman dyan sa Department of Public Works and Highways? Ang sabi ni Mrs. Diskaya, 2016 onwards, nagalit si Bato de la Rosa. Siguraduhin mo kung 2016 yan. Opo, 2016 po. Onwards, inulit po. Ang 2016 onwards, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si
Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan. At ang speaker ng araw ay yung kanyang matalik na kaalyado na si Congressman Pantaleon Alvarez. Mga taga Mindanao po ito dalawang to, si Duterte at saka si Alvarez. Ganun pa man, sinabi ni Gutesa, yung pong witness na presenta ni Marcoleta dyan po sa Senado, na ang nagbigay ng perang maraming mga maleta ng pera at sinasabi niyang bawat isang maleta ay 48 million po ang halaga. Walang iba kundi si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. Ano po ibig sabihin to? Pag si Congressman Eric Yap nagbigay, bagamat hindi na siya chairman ng Appropriation Committee, at ang binigyan niya ay kasalukuyan chairman ng Appropriation Committee na si Zaldico, ibig sabihin, siya ay lumalabas na bagman. Ano po ibig sabihin ng bagman? Yan po yung taga-deliver o taga-release ng bilyong-bilyong pera. Ano pong kwalifikasyon yan? Abay, siya po ang congressman ng party list ng Tulfo Brothers. Ang pangalan ng kanilang party list, ACT-CIS. Mga kaibigan, dapat ito ituntunin, dapat ito ay wag pong papabayaan na makalusot. Dapat ay mabunyag natin kung sino ba talaga itong mga kaalyado ni Duterte na hanggang ngayon ay nagtatampisaw po sa batis ng pagkagahaman. At yan po yung party list na yan, ACT-CIS, ng kasalukuyang nominee po niyan ay anak o asawa ni Rafi Tulfo. So, ito pong pasimuno ng malakihang budget scam ng panahon ni Duterte, mga kaibigan. At ngayon, isinisigaw pa ng witness ni Marcoleta na siyang nagdala, ang nag-release ng bilyong-bilyong salapi dyan po sa kasalukuyang chairman ng Committee on Appropriation na si Zaldico, ay walang iba kundi ang nominee o number 1 congressman ng ACT Party List na si former congressman and former chairman ng Committee on Appropriation, Eric Yap. Ito po ay tauhan ng mga magkakapatid na Tulfo. Therefore, itong Tulfo brothers, mga kaibigan, ang siya pong amo nitong nagbibigay ng bilyong-bilyong pera ng pangalan ay Congressman Eric Yap. Dito kay Congressman Zaldico at Speaker Romualdez. Tandaan po ninyo pangalan, ACT-CIS Party List. At ang pasimuno o nagkukontrol ng party list nito ay ang magkakapatid na Tulfo. Therefore, Tulfo brothers operate through their party list system, ACT-CIS, in this mammoth, gigantic budget syndicate called flood control budget. Aba, mga pasimuno pa lang nito ay yung party list ng Tulfo brothers. At siyan po ay ating pong pinag-aralan yung kanila pong mga record. At kung ako po ay kanilang tatanungin, hinggil po rito gladly kung kinakailangan po tayo patawag ni Erwin Tulfo sa Senado, dahil po rito akin pong karangalan na ilahad ko sa harapan ng mga senador ang kanilang katrayduran sa pamamagitan ng patuloy nilang loyalty sa mga Duterte, lalo tigit sa matandang Duterte, sa gitna ng kababuyan, katarantaduhan, katrayduran na pinakita nila o ginawa nito laban po sa bansang Pilipinas. At kung hanggang ngayon, meron pa mga Duterte, mga Pilipinong nagtatanggol, naniniwala pa rin sa mga Duterte, sa kanilang paninindigan na
dapat ipaglaban na pabalikin dito si Digong Duterte. Sila po ay hindi magtatagumpay sapagkat dumating na po ang hangganan, dumating na tinatawag nating turning point of our country kung saan po tayo lulugar. Dumating na po tayo sa nagsasangang landas. Dito po yung kasamaan, dito yung kabutihan. At ang kababayan po natin nag-aagawan ngayon, pro-Duterte, anti-Duterte. Ngayon, pag ikaw ay pro-Duterte pa rin, I'm sorry for you, Mr. Filipino. I'm sorry for you, Mr. Citizen. But you are an enemy of history. Kalabang ka ng taong bayan. Kalabang ka ng kasaysayan. Kalabang ka ng kawal ng demokrasya. Mga kababayan, mga kapatid, ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!